Linfeng ngayon din. Kailangan mong tapusin ang 50 report. Gusto mo bang pumili ng sarili mong buhay? May virus ba ang computer ko? Pumili ka. Sino? Sino ang nagsasalita sa utak ko? Mukhang kailangan i-restart ang computer. Naka-unlock na. Bakit naka-on pa rin ang screen? Mabilis, pumili ka. Sino nga ba ang nagsasalita sa utak ko? Grabe na talaga ang mga computer virus ngayon. Binabati kita sa tamang pagpili. Matagumpay kang nakakabit sa selection system. Simula na NG 100 D Wilderness Challenge. Ah. 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 Nasaan ako? Nagsisisi ako. Tulong. Saan ba talaga ito? Ah. Kung tayo'y nasa mataas na lugar, makikita na siguro ang daan palabas. Impossible. Ah. Hindi. Tubig ang pinakamahalaga. Lagpas 10 oras na. Akong hindi uminom. Kung hindi ako inom ng tubig, made-dehydrate ako. Dapat makahanap ako ng paraan para mabuhay dito. Tubig. Saan ako makakahanap ng tubig? Unang araw sa gubat, gawin mo na ang unang pagpili. Pagpipilian. Para mapabuti ang kalidad ng iyong buhay, pumili ng isa, walang katapusang alak. O walang katapusang tabako. Mabilis, pumili ka. Sa ganitong sitwasyon, alak o tabako pa rin? Wala bang tubig at tinapay? Mabilis, pumili ka. Ayoko ng pampaganda ng buhay, gusto kong mabuhay. At talikuran mo ba ang isang pagpipilian bawat araw? Sakit sa ulo. Alak na lang. Nauuhaw na ako, pwede pa itong inumin. Ang tabako, hindi naman makakain. May baso pa. Kasama sa set. Sana sigarilyo na lang ang pinili ko, kahit hindi ako naninigarilyo. Pero siguradong may kasamang posporo yon, naku. Mahalaga ang tubig, pero mas mahalaga ang apoy. Ang asim at mapait. Walang katapusang alak. Ay. Hoy.
uhaw na ako, isang araw na wala pa ring tubig. Ayoko nang uminom ng alak, seryoso, ayoko na. Lasing na ako. Lampas 30 oras na akong hindi kumakain. Ngayong araw na ito, kailangan kong makahanap ng tubig. Tapos magtatayo ako ng tirahan, saka ako maghahanap ng tubig ng maayos. Ang tubig ang pinakamahalaga. Pwede kang hindi kumain ng 7 araw. Pero hindi ka pwedeng hindi uminom ng 3 araw. Kailangan kong makahanap ng tubig agad. Para mabuhay ako. Hindi nakakapawi ng uhaw ang alak. Lalo pang nauuhaw. Ngayon, kahit hindi na ako makaihi. May ilog sa paanan ng bundok, tubig yon. Ito na ang tubig. Tubig, may tubig na. Tubig, kung hindi ako inom. Mamamatay na talaga ako, parang nagkakandabitak na ang lalamunan ko. Ang mga laman loob at likido ko. Parang kumakapal at natutuyo na. Tubig, totoong may tubig. At isa pa, ilog yon. Tubig, totoong may tubig, ilog yon. Salamat sa Diyos. Salamat. Ang sarap. Ang sarap talaga. Oso. May oso. Huwag. Nakita niya ako, May oso. Hinahabol niya ako. Sa gubat, mas gusto ko pang makakita ng tigre kaysa oso. Ang tigre, papatayin muna bago kainin. Pero ang oso, gusto niyang buhay pa habang kinakain. Baka busog na siya, pero buhay pa ako, nakakatakot talaga. Totoo pala itong survival sa gubat. May mabangis na hayop, ang oso ay tuso at mapanlin lang. Mahilig itong manghabol ng biktima, kayang sundan ng amoy. Nang biktima mula 10 kilometro ang layo, kung tama ang hula ko. Nakita na niya ako. Hindi ako makatakas, baka gabi-gabi na itong dumalaw sa akin. Wala nga akong magandang armas, hay nako. Pangalawang araw sa gubat, naka-check-in na ngayon, pumili ka na. Narito na ang mga pagpipilian ngayon. Sana may magamit na battery. Pipiliin ko ang safety at security ngayon. Safety at security, alam ko na, may oso na nagtutugis sa akin. Kung safety at security ang mapili ko, makakakuha kaya ako ng armas tulad ng lay o baril? Ano? Ito ba ay? Kami ang AI bodyguards na hindi takot mamatay. Ako ay expert sa sanda, ako ay expert sa taekwondo, ako ay master sa baril, ako ay master sa mga armas. Piliin ninyo kami. Kami ang mga Sailor Guardians. Marunong akong magluto, maglaba. Marunong akong kumanta, naiintindihan ko ang lalaki, mahilig ako sa pelikula. Piliin ninyo kami. Para ipakita niyo ang inyong kakayahan. Hindi yung mga hilig ninyo may mahilig pa sa pelikula. Nababaliw na ba ako? Lalaki. Bodyguard ang kailangan ko, lalaki.
Ay nako, inay ko. Marami pa ring mababangis na hayop pero hindi sila basta-basta kumikilos. Dahil marami kami. Kung hindi ako kakain, magkakaroon ako ng low blood sugar at mawawala ng malay. Tumabi kayong lahat, manghuli ako ng isda. Na-detect na gumagalaw ang employer. Formasyon ng proteksyon agad. Protect ahan. Ito. Baka naman pwede kayong manghuli ng isda para sa akin. Sige na. Mga bodyguard kami. Eh di, bilang boss, inuutusan ko kayong manghuli ng isda. May problema ba? Mga bodyguard kami. Hindi pwedeng lumayo ang bodyguard ng higit sa 3 metro sa employer. Ang limited naman ng function nyo bilang bodyguards. Kaya ko namang gumawa ng sibat. Pero makakahuli kaya talaga ako ng isda. Tinakot ninyo ang mga isda sa paligid ko kaya nagsitakbuhan. Iba ito sa pinapalabas ari. Ang hirap talagang manghuli ng isda. Kailangan kong mabuhay dito ng 100 araw. Sa ganitong bilis, mamamatay ako sa gutom. Kailangan kong matuto ng mga patibong para manghuli, pero hindi ko alam. Hay naku. Titignan lang ba? Hindi kayo tutulong. Isang set lang ng damit ang meron ako, pero kailangan kong manatili sa gubat. Nang 3 buwan. Ang liit-liit naman nito. Ito lang ang nahuli ko ngayon. Gutom na ako. Sige, itatabi ko na lang para sa almusal bukas. Ang ganda ng kombinasyon ng red wine at seafood. Bigyan mo ako ng damit. Opo. Huwag lahat ibigay sa akin. Opo. Lasing. Lasing na naman ako ngayon. Tara na. Pangangaso magpormasyon para sa labanan. Ang misyon natin ngayon. Kahit isang baboy damo lang ang makuha. Habulin nyo. Aray. Parang yung oso yon. Ang bilis tumakbo. Hindi na kaya 3 araw na akong hindi kumakain. Mukhang kailangan ko talagang gumawa ng pana at mga patibong. 3 araw sa gubat, nakapag-check-in na.
Mangyaring pumili sa ikatlong pagkakataon upang ang pagiging stranded mo sa gubat ay maging masaya, mangyaring pumili ng isa sa apat na opsyon. Aso na mahusay manghuli, baril na may walang katapusang bala, punong chef na mahusay magluto, babaeng presidente na may karanasan sa pag-survive at pangangaso sa gubat. Ang hirap naman pumili nito. Paano ako pipili nito? Magandang araw, presidente. Ako si Kim Shuyao. Ako ang chairman ng Kim Group at isa rin akong eksperto sa outdoor adventure. Kaysa sa opisina at mga gusali, mas gusto ko ang malayang pag-survive sa gubat. Ngunit, hindi ko ito nagagawa o kaya naman. Hindi ko kayang bitawan ang trabaho para gawin ang isang tunay na pag-survive sa gubat. Inaanyayahan ka ng misteryosong tao na sumali sa Wilderness Survival Team. Sumasang-ayon ka ba? Anong klaseng virus ito? Anong klaseng virus ito? Napakalupit, hindi ko maklose. Ang misteryosong tao ay kasalukuyang nasa Wilderness Survival. Sino? Sino ang nagsasalita sa utak ko? Chairman, anong nangyari? May tao, may nagsasalita sa utak ko. Pinili ka niya, papasok ka sa gubat sa loob ng 3 segundo. Sino talaga? Anong nangyari, Chairman? Sino ang nagsasalita sa utak ko? Mag-ingat, may kakaiba. Ano itong hayop na ito? Ay, Medyo malungkot naman kung ako lang mag-isa. Pipiliin ko ang magandang babaeng si Ang babaeng si Ina si Kim Shuyao ay inilagay na. Isa 0 kilometro sa timog kanluran mo. nasaan ito? Isang misteryosong tao ang pumili sa iyo. Dito ka mabubuhay ng 100 araw. Gayon, Araf 3. Misteryosong tao. 100 araw. Nasaan ito? Isa 0 kilometro. Sige na. Mabuti pa, busugin muna ang tiyan bago siya hanapin. Busog na ako. Hintayin mo, magbibihis muna ako ng maayos. Ahitin muna ang balbas. Unang pagkikita namin ng babae. Dapat konting ayos lang. Seryoso ng konti. Tara. Manghuli ako. Mukhang dinala ako sa isang uri ng laro ng survival sa gubat. Kailangan kong mabuhay dito ng 100 araw. Pero ano talaga ang lugar na ito? Anong uri ng bundok at lupa? Ano ang mga katangian nito? Ang itim na lupa, nasa hilaga lang ng ating bansa. Maraming halaman ang namatay dahil malamig ang klima. Hindi na naagnas, kaya naging itim na lupa. Maraming organikong sangkap, napakamahalaga. Pero bakit sa itim na lupa, tumutubo ang mga halaman ng timog? Pati na, tulad ng Amazon, mga halaman ng tropical rainforest. Mga halaman ng timog, tumutubo sa lupa ng hilaga. Limestone. Ito ang bakas ng paa ng oso. Hindi. Ang lalim nito. Ang osong ito, di bababa sa 500 kilo. Ang mga black bear sa ating bansa, 300 kilo lang ang timbang. At para makagawa ng ganito kalalim na bakas ang timbang, dapat di bababa sa 500 kilo. At ang 500 kilo pataas ay brown bear ng North America. Hindi Asian black bear. Ilagang lupa, timog na halaman. Limestone at North American brown bear. Pinagsama ang anyo ng fjord at bundok gubat. Mga katangian mula sa iba't ibang panig ng mundo, pinaghalo. Nako, ano ba talaga ang lugar na ito? Kailangan kong mabuhay dito ng 100 araw, kaya ang paghanap ng tubig at paggawa ng tirahan ang pinakamahalaga. Ang anyo ng fjord at bundok gubat may iisang katangian. Sa pagitan ng dalawang lambak may tubig. Sa kaliwa ko, bundok. Sa kanan ko, bundok din kaya ngayon. Basta makahanap ako ng daan pababa, makakahanap ako ng tubig. Ito siguro ang tanging ilog sa loob ng 20 kilometro. Ibig sabihin, lahat ng hayop sa loob ng 20 kilometro. Dito lahat pumupunta para uminom, kasama na yung brown bear.
Yung brown beer, nakakaamoy hanggang 20 kilometro ang layo. Yung pabango at makeup ko dito sa gubat. Parang alitap-tap sa dilim. Kailangan ko lagyan ng katas ng halaman para takpan ang amoy ko. Kung hindi, baka sundan ako ng hayop. Ayun nga, buti na lang hindi ako nagmadaling uminom. Ang inay ko kasi. Wala talagang nahuli. Sayang naman itong matalas kong sibat na bato. Punog na mumunga. Sa ilog sa labas, ang daming bakterya at mikrobyo. Dito, walang gamot, baka. Isang pagtatae lang, mamatay na ako. Gamit ang capillary action, aakyat ang tubig sa damit ko. Yung tumutulong tubig galing sa damit. Yun na yung tubig na na-filter na. Pwede bawasan hanggang 80% ng bakterya. Tiklupin ang medyas para pangalawang filter. Mafi-filter 70% ng bakterya at mikrobyo, at least. Bumababa ng 70% ang sansa kung magkasakit. Swerte, nakapitas ako ng maraming prutas. Ito na yung pinakamasarap na kinain ko sa 3 araw. Hala. Tinapon ko lang. Shoo, shoo. Pwede pala to. Ang galing ko magtapon ng bato kung alam ko lang. Hindi sana ako nagutom ng ganoon. Apoy. Magsindi na ng apoy, excited na ako. Aray. Peke yung pagpapakulo ng kahoy para mag-apoy. Parang may narinig akong sigaw. May misteryosong tao sa gubat. Imbitahan mo siya. Misteryosong tao dito sa gubat. May isa pa. Na nag-survive ng 100 araw. Siya kaya? Doon. Hay. Walang apoy, sino nang kakain ng hilaw na karne dito? Malapit na yung kasama mo, 5 kilometro na lang. Babaeng boss, marunong sa survival. At sa pangangaso. Maganda ang damit, maganda ang dating sa gubat. Baka matakot siya sa akin. Kailangan ko siyang mapasunod, mapasakop sa akin. Yung unang impresyon. Ang unang impresyon ang pinakamahalaga. Nandyan na. Kung tama ang pagkakarinig ko. Ito. Naku, walang dumi, nakasweet. Paano may ganoong tao sa gubat? Kumusta kayo? At kuya,
Kumusta? Bakit hindi kayo nagsasalita? Kumusta po kayo? Kayo, ito. Ay, sila ba ang tinutukoy mo? Mga bodyguard ko sila. Dito sa gubat may bodyguard. May problema ba? Mukhang ako lang may misteryosong selection system, siya wala. Gusto kong mabuhay dito sa gubat ng 100 araw. Kung wala siyang tulong, magugutom ako ng madalas. Kailangan kong pasunurin siya agad. Wala. Paano po kayo napunta rito? Ikaw, Ako ang chairman ng Kin Group. Mahilig akong manood ng mga video tungkol sa survival sa gubat. Bigla na lang nagka-virus ang computer ko. Tapos dinala ako rito ay hindi pala. Wala akong choice, dinala lang ako rito. nakakalungkot naman yon. Wala akong magagawa, kailangan kong mabuhay dito ng 100 araw. Parang may isang tao na gustong makipag-team sa akin. Ikaw ba iyon? Hahaha, Anong pinagtatawa mo? sa palagay mo kailangan ko bang mag-imbita ng iba? Nag-isa lang akong pumunta rito. Para mag-experience ng buhay, babalik din ako agad. Hindi ko inaasahang na-discover mo ang aking taguan. Hindi ko pa rin kayang mag-isa sa gubat. Paano po kayo napunta rito? Sa mundong ito, pupunta ako kung saan ko gusto. Saan ba ito? Hindi ko sasabihin. Malalaman mo pagkatapos ng 100 araw. Talagang hindi po kayo ang nag-imbita sa akin. Sa palagay mo, sa gitna ng gubat na ito, kaya ko pa rin panatilihin. Ang aristokratikong pamumuhay, kailangan ko pa bang mag-imbita ng iba? Bagamat nasa gubat ang aming boss, araw-araw may helicopter na naghahatid ng seafood at red wine para sa kanya. Seafood, red wine. Kanina, gusto ng aming boss ng tinapay mula sa Europa. Nagdala ang helicopter. Katatapos lang niyang kumain nang dumating ka. Umalis ka. Bakit mo sinasabi sa kanya yan? Umalis ka na. Huwag mo akong gambalain. Ano tong malaking paghahanda? Bagamat mahilig ako sa survival sa gubat, hindi ko talaga gustong mabuhay sa gubat. Takot ako sa multo, takot ako sa dilim. At takot ako mamatay. Teka muna. Pakiusap, Ginoo, sandali lang po. Ginoo, pakihintay po. Ang iniisip kong survival sa gubat ay walang mababangis na hayop. Una, siguradong ligtas ako. Isang adventure lang, hindi tunay na paghahanap buhay. May mababangis na hayop sa bundok na ito. Babae ako. Kahit may alam sa survival, mapanganib talaga. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Ginoo, maaari ba akong humingi ng iyong proteksyon? Bakit kita tatanggapin? Marami akong karanasan at kaalaman sa survival sa gubat. Kilala mo ba ito? Lafayette mula sa Italy, 1,982 tunay. Halaga sa merkado, $2,000,000. Gusto ko ang natatanging amoy nito. Ginagamit ko itong panghugasan ng buhok. Ha? Isang mahalika tulad ko kahit nasa gubat. Kayang mabuhay ng marangya. Sa tingin mo, may silbi ba sa akin ang kaunting kaalaman mo? Tama. Kahit narito, kayang mag-enjoy ng buhay ng ginoong ito. Mukhang sa lungsod, siya'y mas mayaman at makapangyarihan kaysa sa akin ng napakaraming beses. Pero sa kalibangan, bibigyan kita ng pagkakataong sumunod sa akin. May kondisyon siguro. Hindi kaya gusto mo ang katawan ko. Lanan. Ayaw mo. Pero bilang babae, dito sa gubat, hindi ako mabubuhay ng 3 araw. Buhay o dangal, alin ang mas mahalaga? Lenan. Salamat, Ginoo. Kilala mo ba ito? Ibon. Manok. Bulak ka. Ito'y bihirang ibon na lumilipad sa Himalayas. 8,000 metro ang taas. Sa pagitan ng tag-init at taglamig. Nag-isang lumilipad mula Siberia patungong Indian Ocean. Ha? May ibon palang nakakatawid sa Himalayas? Bakit mo sinasabi sa kanya yan? Dahil pinili mong sumunod sa akin. Tulungan mo akong lutuin ito ng may natatanging lasa. Ha?
Matutulog muna ako ng tanghali. Teka, Ano? wala akong panggatong. May lighter ka ba? Magpapakulo ako. Kung may lighter ako, hindi ako maghihirap ng ganito. Ang gusto ko, maranasan ang kagandahan ng kalikasan. Ayaw ko na gumamit ka ng modernong teknolohiya para mag-shortcut. Naiintindihan mo ba? Sabihin ng Reka. Gusto ng boss namin na mag-drill ka ng kahoy para mag-apoy, tulad ng sinaunang tao. Kung hindi ko maranasan ang tunay na buhay sa gubat, ano pa ang gagawin ko rito? Ang layunin ko sa pagpunta rito ay maranasan ang buhay ng sinaunang tao. Kung lighter lang ang sasabihin mo, mas mabuti pang. Bumalik na lang ako sa kastilyo ko. Nasa gubat ka na, nakasuit pa rin at nakasapatos. Tapos magtuturo ka sa akin ng tunay na buhay sa gubat. Ano ba yan? Ang salitang drill sa paggawa ng apoy ay napakahirap. Marami na ang nalinlang nito. Ang totoong paggawa ng apoy sa pamamagitan ng kahoy ay sa lakas ng braso. At mabilis na pagkiskis sa kahoy para uminit. Hanggang sa magliyab. Ang pag-drill ay hindi gaanong epektibo. Ganito pala ang tamang paraan. Swerte ko. Apoy. 3 araw na. May apoy na rin. Makakainom na ako ng mainit na tubig. At makakakain na ng mainit na pagkain. Ay naku! May nagtangka ng gumawa ng apoy dito. Sinubukan niyang gumawa ng apoy pero nabigo. Baka tulad ko rin siya na napadpad sa gubat. At naghahanap ng paraan para mabuhay. Bakit pa siya gagawa ng apoy? May dugo sa patpat, ibig sabihin na sugatan siya. Pero hindi pa rin nagliyab. Hindi tama. May wine pa siya, maayos ang damit at malinis. Masyado lang akong nag-iisip. Isang araw na rin akong hindi kumakain. Gutom na ako. Ang bango ng inihaw. 3 araw na akong hindi kumakain. Ihaw talaga. Kahit wala siya, alam ko ang mga paraan para mabuhay sa gubat. Kaya ko namang mag-survive. Ano kung... Narinig kong luto na yan. Tikman ko muna. Sobrang sarap ng karne. Malutong ang balat. At makatas ang laman. Parang sumasabog sa bibig ko. Noong unang araw, ilang insekto lang ang kinain ko. Kahapon, 2 alimango. Ngayon, ilang prutas sa gubat. 3 araw na, sa wakas nakakain ako ng tunay na karne. May apoy at inihaw na karne. May ilog ang saya-saya ko. Kahit mamatay ako ngayon, payag ako. Parang 3 araw siyang hindi kumain. Mukhang mas gutom pa siya kaysa sa akin. Manganganib sa gubat. Sir, kinakain mo pa ang buto. Binibini. Ang galing ng kamay ng binibini. Saglit. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Gutom na gutom ka ba, sir? Kalokohan! 3 oras ang nakalipas. Dumating ang eroplano dito. 80 chef ang nagluto ng 1,200 putahe. Busog na busog ang aming boss. 80 chef, 1,200 putahe, hindi pa rin busog. Apoy. Hindi ko inakalang ang apoy ang pinakamahalagang bagay. Para sa tao. Mula ngayon, may apoy na ako sa gubat. Maganda ang kinabukasan. Medyo kakaiba siya, hindi ba't sinasabi niya?
na may mga chef at iba't ibang kagamitan. Pero ngayon, bukod sa mga bodyguard, parang wala akong nakikita kundi walang katapusang alak. Saan ka matutulog mamayang gabi, Yilin? Ang langit ang kumot, ang lupa ang kama. Sa lupa matutulog. Akala ko magpapadala ka ng tao. Ng mga ergonomic mattress at Irish velvet blanket. Sawa na ako sa mga bagay na yon. Gusto ko na lang bumalik sa primitive state. Pero may tirahan din ang mga primitive. Talagang matalino. Parang may duda siya. Sa akin. Parang ini-interrogate niya ako. Itsev, bakit hindi ka nagsasalita, Yilin? Gusto kong maranasan ang primitive life. Parang may mali. Pwede ko na ngayong 80% siguradong siya ang pumilit sa akin. Na maging kasama Kin. Taga saan ka? sa Jiangnan area. Ikaw, Yilin. Jiangcheng, Pamilya Lin. Saan ang Jiangcheng? Pamilya Lin? Bakit hindi ko narinig yun? Kapag mas mataas na ang level mo, malalaman mo. Ikakasal ka na ba, Yilin? Hindi pa. Ikaw, Kin. Nandyan pa ba ang mga magulang ni Yilin? Napakarami mong tanong, Kin. Huwag kayong mag-alala, Yilin, nagtatanong lang po ako. Magandang gabi. Mula tanghali hanggang ngayon. Nakainom na siya ng mahigit 10 baso ng red wine. Isang baso ng red wine ay humigit kumulang 200 mililitro. Isang bote ng red wine ay 500 mililitro. Kaya nakainom na siya ng mga 7 bote. Pero hanggang ngayon, wala akong makitang kahit isang bakanting bote dito. Wala ring mga kahon-kahon ng red wine. Kaya, saan galing ang kanyang red wine? Buong araw ngayon, ang 5 bodyguard na ito ay hindi pa umuupo. Hindi pa umiinom ng tubig, hindi pa umuupo. Para magpahinga kahit 1 minuto at hindi pa kumakain. Kahit gabi na at natutulog na siya, nakatayo pa rin ang 5. Nakatayo ng tuwid, binabantayan siya. Isang normal na lalaking nasa hustong gulang ay hindi kaya. Nang ganitong lakas, kakaiba ang mga taong ito. Hindi siya marunong magsiga, wala siyang mapagkukunan ng pagkain. Parang ang dating sa akin, siya'y napakadukha. At ang tanging meron siya ay red wine na hindi naubos. Sigurado ako, hindi siya galing sa mayamang pamilya. At lalong hindi totoo na may team na nagpapadala araw-araw ng mga supply sa kanya dahil hanggang ngayon wala akong nakikitang kahit anong bakas ng gulong ng sasakyan dito. O bakas ng paglapag ng eroplano. Saan ba talaga ang problema? Ang laki ng pinagbago mo. Sumasabay lang sa kinaugalian. Hindi na inaalintana ni MJ, yun ang kanyang itsura. Kung magsusuot pa ako ng Amerikana, parang hindi na ako nakakasabay. Kin, gumagawa ka ba ng pana? Tulungan kita. Tulungan mo akong gumawa ng mga palaso.
Bastos. Kailangan nating mabuhay sa gubat ng 100 araw. Kailangan nating matunan sa tagumpay. Ano ang tatlong yon? Una, makahanap ng matatag na pinagkukunan ng tubig. Pangalawa, makahanap ng matatag na tirahan. Pangatlo, makahanap ng matatag na pinagkukunan ng pagkain. Sakto sa gusto ko. Mayroon na tayong matatag na pinagkukunan ng tubig. Ang matatag na tirahan, itayo na lang natin sa tabi ng ilog. Ang matatag na pinagkukunan ng pagkain. Simula ngayon, gagawa tayo ng mga panghuli ng isda at hipon. Para matiyak ang ating pagkain. Kailangan din nating maghanap ng mga daanan ng hayop. Ano ang daanan ng hayop? May daanan ang tao, may daanan din ang hayop. Sa kabundukan, ang mga daanang madalas daanan ng mababangis na hayop. Ang galing. Tara na at manghuli na tayo. Sabik na ako. May mga profesional na ganyan, sa wakas makakabusog na ako. May almusal ba si Ellen? Gusto ko kumain muna bago umalis. Ang layunin ng pangangaso ay para kumain. Sasabihin mo sa akin ang almusal. May air shipment ba si King Ellen? Nandito si Ellen para mag-experience ng buhay. Hindi pwedeng magutom. Simula ngayon, gusto kong lubusang maranasan. Sinabihan ko na ang aking team. Huwag na nila akong istorbohin, magsisimula na ako. Ng lubusang karanasan bilang primitive. Hindi mo na kayang magpanggap. Ngayon, hahanap ako ng pagkakataon para ibunyag ka. Anong team? Anong supplies? Sinungaling? Tara na. Sige na. Pumila. Bilis na, Inakin. Gutom na ako, wala pa tayong mahanap na hayop. Malapit na. Mali. Tuloy tayo, bakit ka naman huminto? Pakiramdam ko para akong asong pangaso. Ano bang sinasabi mo, Inakin? Hindi ba? Ikaw, umiinom ng wine, maraming tauhan, ako naman sa harap. Naghahanap ng bakas ng hayop. Kung hindi aso, ano pa? Kasi kapag gumagalaw ako, ang mga bodyguard ko, automatic bumabala sa akin para protektahan ako. Hindi ako makagalaw ng maayos. Magsalita ka. Nag-isip ka ng sobra, Inakin. Itinuturing kita bilang kasama. Asong kasama pa rin. Kuko ng hayop. Kambing o usa kaya? Wilderness Survival Day 4. Check-in successful. Ikaw ay nakulong sa gubat. Mabuhay ka ng matiwasay. Pumili ng isa sa 3 item. Ayan na naman, kailangan ng pumili. Mga kagamitan, iba't ibang gamot. At motorhome na walang hanggang enerhiya. Motorhome, yun ang pipiliin ko. Anong pinagtatawa mo? Mahirap kong nahanap ang bakas ng hayop. Anong pinagtatawa mo? Motorhome, yun ang pipiliin ko. Na-deliver na sa iyong tirahan. Anong pinagtatawa mo? Naghahanap ako ng bakas ng hayop. Nakakatawa ba ang itsura ko? Hindi ako tumatawa. Ano nang pinagtatawanan mo? Kakausap ko lang sa team ko, gusto nila akong padalhan ng Pinagtatawanan ko lang yung pagtanggi. Nagsisinungaling pa rin siya. Kahapon, mayroon daw siyang chef team na darating. Ngayon naman, may magpapadala raw ng AC sa kanya. Dito. Ray, nagbibiro ka ba? Kahit helicopter, hindi makakapagdala ng AC dito. Meron talaga akong Huwag ka nang magpanggap. Kagabi pa kitang gustong ibunyag. Lalo ka pang nagsisinungaling. Hoy, kuneho! Nabaril! Nabaril! Wow, ang galing mo. Halika. Ako na ang magdadala. Ano nang ibig mong sabihin? Isang manloloko to. Siya siguro yung bastos na nag-imbita sa akin. Mas mabuti pa siguro kung wala siya. Ano ba yan? Ako na ang magdadala. Anong gusto mo? Hindi naman talaga kailangang ibahagi ko sa kanya. Kailan ko? Naghanap ako ng sama para mas ligtas dito sa gubat.
Bakit hindi ka nasaya? Ito ay huli ko. Sa akin to. Kung gusto mo ng huli, ikaw ang manghuli. Hindi ba't magkasama tayo? Dapat magtulungan. 100 araw pa tayo dito. Pangalawa pa lang. Huwag kang maghiwalay. Magtutulungan tayo. Ako ang bahala sa pagkain. Eh ikaw, ano ang gagawin mo? Nakikilala na kita. Isa ka ring survivor, di ba? Pareho tayong survivor. Hindi pwedeng ako lang ang mag-ahon sa'yo. Pwede kang kumain ng kuneho ko. Pero, Tama ka. Hindi dapat umasa ang lalaki sa babae. Paalam na. Sana magkita ulit tayo. nabadrip lang ako sa'yo kanina. Gusto lang kitang galitin. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Masyado bang masakit ang mga sinabi ko? Tama ka. Isang lalaki ako pero dito sa gubat. Parang wala akong magawa. Kahit na. Wala akong karanasan sa survival. Pwede akong matuto. Kailangan kong tumagal ng 100 araw. Dapat may gawin ako sa 100 araw na yon. Hindi na ako dapat maging tamad. Pwede akong manghuli. At mabuhay ng mag-isa dito. Umalis kayo. Huwag niyo akong paligiran, nahihirapan akong gumawa ng trabaho. Motorhome. Punta ako. Kumot, dati hindi ko napapansin sa aking payak na buhay. Maraming bagay pala ang napakahalaga. Matulog ng mahimbing, mamuhay ng payapa at masaya. Dito sa ilang, nalaman kong ang pagtulog ng mahimbing ay luho. Ang normal na 3 kain sa isang araw ay luho. Ang uminom ng mainit na tubig, luho. Kahit ang toilet paper para magpunas, luho na rin. Ika-4 na araw pa lang, nami-miss ko na ang bahay. Tuloy pa rin ang buhay sa ilang, dito rin. May kama lang, isang kandungan mula sa ulan at hangin. Sa natitirang 76 na araw, sikapin kong mabusog. Kung survivor din siya tulad ko, edi. Wala siyang mapagkukunan ng pagkain, di ba? Ay, bahala na. Kahit hindi ko alam kung ano ang nangyari sa mga bodyguard na yun. Mukhang robot, pero si Lin Feng. Tao siya. Alam kong hindi siya. Nandito para mag-experience. Sigurado ako wala to sa kahit saang lugar sa mundo. Siya, hindi marunong magsindi ng apoy sa kahoy, wala siyang karanasan sa survival sa gubat. Hindi kaya siya mamatay sa gutom? Bigyan ko na lang kaya siya ng kalahati. Sige, dagdagan ko na lang ang kain ko. Nakapagsindi na rin ako ng apoy. Tapos na. Ang shrimp trap at fish trap ang pinakamatipid. Araw-araw, pwede akong maghanap buhay, di ko na to intindihin. Maganda kung may huli, kung wala, okay lang. Mga 2 oras pa bago dumilim. Sapat na yan. Ngayon ko lang nalaman, ang pangangaso ang pinakamababa ang efficiency. Ang paggawa ng bitag lang. Ang tunay na paggamit ng talino nating tao. Ang animal trail. Di pwedeng basta maglagay ng bitag. Hanapin muna ang animal trail. Mas tataas ang chance na makahuli. Kahit hindi ako kasing profesional niya. Mas maganda na to kaysa noong nakaraang araw na walang direksyon. Sana gabayan ako ng mga Diyos. Ngayon, wag sana akong magutom.
Sagana. Pagkatagal-tagal, nagtagumpay din ako. Ang daming pagkain, kailangan kong magplano sa pagkonsumo. Huwag yung minsan gutom, minsan busog. Kailangan kong masigurong may natitira araw-araw. Para sa buwan. Gutom na gutom ako. Di sapat ang isang kuneho. Kainin ko na kaya? Sige na. Sinabihan kong iiwan para sa kanya. Siguradong gutom na siya maghapon. Sa labas, halos mamatay na. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang sakripisyo ko para sa kanya. Meron talaga siyang isi. Kung may pampalasa pa, lalo na ang asin. Ang tagal ko nang hindi nakakain ng maalat. Pasok. Akala ko ba hiwalay na kami? Naku. Wilderness survival pa ba ito? Emma Kin. Gusto mo bang maghati tayo ng pagkain? Hindi siya nagtampo. Alam niyang hindi ako busog, kaya inanyayahan niya ako. Maghati ng pagkain. Parehong tayong nasa survival. Hindi naman ako mag-aalaga sa'yo. Napakabait niya. Kaninang tanghali. Bakit ko sinabi sa kanya yon? Emma Kin. CJ, Umupo ka. ang init-init dito sa loob. Sandali lang. Halika, baka ginawin ka. Halika. Takpan mo. Siya. Ang bait-bait niya. Emma Kin, huwag mo nang hawakan yan. Magiging madulas ang kamay mo. Ako na ang magdadala. Ang pinakulo ang alimango walang lasa. Pero hindi ko inaasahan na magdadala siya ng karne. Emma Kin, bibilisan ko ang hipon para sa'yo. Tikman mo. Unang beses na may lalaking nagpakain sa akin. Elra Kin, ang galing mo magluto. Pwede ba akong kumain nito? Ito ang espesyal kong inihanda para sa'yo. Ang sarap. Ito ba ang lasa ng mantika? Sasabihin ko sa'yo ang ayaw-ayaw ko talaga. Ay maging presidente ng King Corp. Ano ba ang maganda sa pagiging presidente? Maging presidente. Hindi mo pa masasabi ang gusto mo. Wala kang sariling hilig. Araw-araw, nasa sasakyan ka lang. Yenen, maganda naman maging presidente. Hindi. Anong maganda? Ang pangarap kong buhay ay mamuhay mag-isa sa gubat. Sa tabi ng lawa, may maliit na kubo, maliwanag ang ilaw. Ang pagsisiga ng kahoy, maririnig ang lagutok. Paano ang pagkain mo? Araw-araw, may hindi na ubos na pagkain. Araw-araw. Pupunta lang ako sa lawa para mangisda, magputol ng kahoy at magpakain ng kabayo. Ang ganda naman ng pangarap mo. Hindi ba takot ka sa dilim? Hindi. Kung ganoon, magpapatayo ako ng 100 kubo. Itatawag ko ang mga kaibigan ko. Tapos kukuha ako ng 100 bodyguard, may hawak na baril. Para protektahan ako. Emma Kin. Sa totoo lang, ang plano mo. Hindi na yon pagtira sa gubat. Ang tawag dyan, bakasyon lang para takasan ang lungsod. Pero pagtira sa gubat pa rin yun.
Hindi, hindi. Ang tawag dyan, gusto mong tumakas pero takot kang mag-isa. Gusto mong tumakas. Iinom ako. Lasing na ako, matutulog na muna ako. Ako. Ano nang gagawin ko? Bago siya malasing, hindi man lang niya ako inimbita. Na tumira sa trailer. Hindi naman niya ako inimbita. Magmamakaawa pa ba ako para matulog dito? Magkasamang natutulog ang lalaki at babae. Ano ba yan? Kawawa naman ang babae. Kaya ko namang tiisin ang dilim. Pero ipinakita mo sa akin ang liwanag. Madilim at malamig sa labas, siguradong hindi ka mapapanatag. Tulad ko, babae na lang, sa sahig na lang ako matutulog. Payag ka namang matulog ako sa trailer, di ba? Sa sahig lang ako matutulog, huwag kang mag-isip ng iba. Ang init-init na. Namanhid na. Ang tigas ng sahig, wala pang unan. Tiisin ko na lang to isang gabi, Jing Aileen. Umusog ka ng konti, konti lang, bigyan mo ako ng puwang. Nakaipit ang buhok ko. Tama na yan, buong araw mo akong di pinansin. Bakit mo suot ang damit ko? Summer clothes ang suot ko, ang lamig kasi. Isang set lang ng damit ang dala ko. Minsan niya, ayaw ko pang isuot yan. Nakikitulog na nga ako, makikisuot pa ng damit mo, ano ng problema? Hoy, ikaw, halika rito. Ano ba? Nakapagrelasyon ka na ba? Ano nang pakialam mo? Nga, huwag ka nang magunwari. Hindi ka naman talaga. Mayamang binata. Isa ka lang ordinaryong empleyado sa kumpanya. Di ba? Kung tama ang hula ko, single ka pa rin hanggang ngayon. Kasi wala namang babae ang magkakagusto sa'yo. Lin Feng, sales ng safety insurance. Chairman, ang safety insurance, 10 bilyon ang halaga. Bibili PABA tayo? Ang aming kin group ay may sari-saring industriya. Wala lang kami sa industriya ng siguro. Pumunta ka at sa loob ng 3 araw. Bilhin mo ang security insurance company. Simula ngayon. Gusto kong gawin itong isang subsidiary company natin. Opo. Lin Feng. Kaya pala. Empleyado mo pala ako, Baliw ka ba? Anong trabaho ko? Ano bang pakialam mo dyan? Sabihin mo, bakit ka nagpapanggap na big shot sa akin? Baliw, parang kwento ng magsasaka at ahas, hindi dapat kita tinulungan. Lin Feng. Wala rin akong naging nobyo noon. Baliw ka ba? Anong pakialam ko kung may naging nobyo ka na o wala? At anong pakialam mo kung may naging nobyo ako o wala? Subukan nating maging magkasintahan. Ayoko. Ikaw yung ahas sa kwento ng magsasaka at ahas. Yung ahas. Baliw ka ba? Ni hindi mo nga alam kung sino ako. Ni wala ka rin alam tungkol sa impormasyon ko. Bakit gusto mo magkarelasyon sa akin? Ilang araw mo lang akong kakilala. Bakit ko hindi malalaman? Ikaw ay may degree sa kolehiyo. Ang pangalan mo ay Lin Feng at nagtatrabaho ka sa security insurance company. Sa sangay ng Jiangsheng.
Ikaw paano mo? Ang pamantayan ng empleyado ng security insurance company. Lahat ay may degree sa kolehiyo, kaya ko nalaman ang iyong edukasyon. Ang security insurance company ay nagkaroon ng isang pagkuha at pagkatapos ng pagkuha, nagkaroon din ito ng malaking tanggalan ng empleyado. Iyong mga natira ay lahat masipag at may magandang pag-ugali. Kaya alam kong sigurado na maganda ang iyong pag-ugali. At sa ilang araw nating pagsasama, napagtanto ko na talagang maganda ang iyong pag-ugali. Paano mo nalaman yon? Wala kang katwiran. Ayokong pumasok sa relasyon. Ni hindi ko maalam kung sino ka at higit sa lahat, hindi kita gusto. Ikaw na babaeng ito, mabilis magbago ng ugali at walang awa. Anong ginagawa mo? Kaya sasabihin ko na ngayon sa iyo kung sino ako. Ako si Qin Shuyaw. Alam ko. Ako ang amo mo. Ay. Ano? Kung tungkol sa sinabi mong madali akong magbago ng ugali, iyon ay dahil hindi pa tayo close noon. At tungkol sa sinabi mong wala akong awa, sa tingin ko, iyon ay isang pagkakamali mo lang sa akin. Maniwala ka, kapag matagal na tayong magkasama, malalaman mo iyon. Ang taas ng standards ko, kaya hindi ko gusto ang mga playboy. Wala pa akong naging boyfriend, pero gusto ko magmahal. Kailangan na nating magkarelasyon, kung hindi, tayong dalawa na lang dito. Sa isla na ito habang buhay paglabas natin. Kahit wala tayong relasyon, walang maniniwala. Hindi ko hinahanap ang perpekto. Mas magaling pa ako sa kanila. Ang mahalaga, gusto ko ba siya? Pero sa loob ng 20 taon, wala pa akong nagustuhan. Pero ngayon, gusto kita. Diyos, lupa, bigyan ninyo kami ng pagkain. Aray. May nahuli ulit tayo ngayon. Isda. Tingnan mo, may pawikan din. Huwag ganyan, soft shell turtle yan. Pawikan pa rin yan. Limang bitag ang inilagay ko, tingnan natin kung may nahuli. Masakit ang paa ko, marunong ka bang gumawa ng sapatos? Tungkol sa hayop ang pinag-usapan natin. Pero marunong ka ba o hindi? Ang hayop ang usapan. Pero ang sakit talaga ng paa ko. Sige na. Ang dami ng nahuli natin ngayon. Ako ang swerte mo. Hindi na tayo magugutom sa susunod na 3 araw. Sabihin mong swerte mo ako. Sige, ikaw ang swerte ko. Sana may mantika para makapagprito tayo. Lanan. Hindi, mali. Pumili ka ngayon. Para mapabuti ang buhay mo sa gubat, pumili ka ng background music. Pinagsamang tradisyonal at moderno, rock band. Para laging masigla, eleganteng violin. Nakakalimutan mo nasa gubat. Eleganteng violin. Nakakalimutan mo nasa gubat ka. Nasa survival mode ako. Survival. Bossing. Ano gagawin ko sa banda? Huwag kang mag-alala, AI robots ang mga miyembro. Hindi napapagod, hindi kumakain ng resources mo. Nasa survival mode ako. Wala akong pakialam sa banda. Bigyan mo na lang ako ng double-barreled shotgun. Mahalaga ang kalusugan. Ayon sa mga eksperto, nakakasira ng ulo ang matagal sa gubat. Kaya ang magandang banda, nakakapagpagaan ng loob. Pinakamagandang oportunidad, binabati kita. Mulang gayon. Mayroon ka ng sarili mong background music. Kasuklaman. Linfeng, anong nangyari sa'yo talaga? Violin band siguro, kahit 2 lang naman sila. Anong violin band? Anong pinagsasabi mo dyan? Kasuklaman. Ang galing naman, hindi ka pa nakakain ng kunedyo. Sino na naman itong taong ito? Kasuklaman. Magandang araw, boss. Mula ngayon, susundan ka namin 24 oras. Hindi ka iwan. Nasa 1 metro lang ang distansya para marinig ng buong mundo. On background music MO.
Lumabas kayo, magsiesta ako. Ang ingay. Palitan niyo ng pampatulog na kanta. Para sa magandang kinabukasan, Tagay. Medyo mainay talaga sa umpisa, pero nasanay na ako after isang araw. Kapag tumahimik na ngayon, parang hindi na ako komportable. Nagpapalitan lang sila ng kanta, pakinggan mo, hahaha, wala na akong magawa. Diyos ko, Lupa, bigyan mo po kami ng masaganang ani. Tara na. Wala ngayon. Tara na. bakit parang ang lungkot ko dito? Tigil na sa pagtugtog. Pumili ka ngayon. Para lumaki ang sansa mong manghuli, kailangan mong pumili ng isa. Rifle na walang limitasyon ng bala. O rocket launcher na walang limitasyon ng bala. Sino manghuli gamit ang rocket launcher? Eke ang pipiliin ko. Anong nangyari sa iyo na naman? Ilang araw na, sa wakas may nakita akong kapaki-pakinabang. Palitan, masayang kanta. Anong kabaliwan mo? Wala ka namang nahuli ngayon. Bakit ka nagpapakasaya dyan? Tingnan mo. Ano ito? Mahal, ang galing mo talaga. Simula ngayon, hindi na tayo magkukulang sa pagkain at inumin. Nga. Hindi na ako matatalo. Bukas kahit anong gusto nating kainin, kakainin natin. Hintayin mo ako. Tingnan mong mabuti. Isda. Ang gwapo ng asawa ko. Pumili ka ngayon. Kahit nasa ilang kan gayon. Hindi mo pwede pabayaan ang itsura mo. Pumili ka. Robe ng monghi, baseball cap, sinturon. Sombrero na lang. Mahal. Simula nang nakahuli tayo ng baboy ramo noong nakaraan. Isang linggo na tayong walang nahuli. Huwag kang mag-alala, siguradong marami tayong mahuhuli ngayon. Honey, yung beer na yun ba yung palagi tayong hinahabol? Umalis ka dyan. Hahabulin kita. Ang ganda doon, balikan natin minsan para maglaro. Ano ba? Halika rito, tingnan mo ito. Malapit na matapos. Paglabas natin. Pakakasalan mo ba ako? CJ. Tikman mo itong sariwang hita ng kuneho. Ako. Magsalubong muna tayo. Hindi na ako pwedeng uminom. Bakit? Parang buntis ako. Ano?
Magiging ama na ako. Naku, sinabi ko na ako na lang ang manghuhuli, baka ma-stress ka at maapektuhan ng bata. Ayoko naman, kapag hindi ako nakakapanghuli ng isang araw, parang may kulang sa pakiramdam ko. Gusto mo bang mabagot ako? Kambing. Huwag na tayong manghuli ngayon, maglibot na lang tayo. Tama ka, huling araw na pala, hindi na kailangang manghuli. Ang bilis ng panahon. Huling araw na, medyo nanghihinayang pa ako rito. Linfeng. Parang ayoko nang umalis. Kung pwede lang, gusto kong magtayo ng pamilya dito kasama ka. Ang pangarap kong buhay ay mamuhay sa ilang, gumising sa pagsikat ng araw. At matulog sa paglubog nito, may munting kubo sa tabi ng lawa. Tayo naman, magkakaroon ng batang mataba. Papanghulihin mo siya ng baril. Ako naman, magtatanim dito ng halaman. Sa taglagas, mag-aani tayo ng mais, tayo tatlo. Kinshuyaw. Huling araw na. May isa akong pagkakamaling gustong aminin sa'yo. Ano yun? Matagal ko nang hindi maamin, pero sa totoo lang. Ako yung misteryosong tao na nag-imbita sa'yo para sumali sa team. Gago, alam ko na noong 3 araw pa lang. Galit na galit ako sa'yo noon, pero ngayon. Linfeng. Mahal kita. Hindi ko alam kung maaalala mo pa ako pagkatapos nating maghiwalay. Kailangan mong hanapin ako. Hihintay kita. Gagawin ko. Sasabihin ko rin sa mga anak natin. Nagkakilala tayo sa isang romantikong lugar. May isang ilog, may isang tirahan. Gumigising ng maaga, natutulog ng gabi. Araw-araw, konting pagkain lang, masaya na ng ilang araw. Malayo sa ingay ng lungsod, gabi-gabi magbibilang ng bituin. Tingnan mo yan, ang liwanag. Yun siguro. Ursa Major, 8 bituin. Binabati kita sa pagtapos ng 100 araw na hamon sa buhay ilang. 3 araw na. Ang karanasan sa ilang parang panaginip lang. Babalik kaya talaga siya para hanapin ako? Narating na ang iyong premyo, pakitingnan. Masayang 100 araw, sana'y maganda ang iyong kinabukasan. Maligaya at ganap, paalam. Simula ngayon, mayaman na rin ako. Hahaha. 3 araw na, bakit hindi pa siya dumarating? Hindi kaya, naging manloloko na talaga siya. Gago. Pasok. Pangulo, may kakaibang tao ang gustong makipagkita sa iyo. Kakaiba. Parang baliw, 5 bantay ang nakapalibot sa kanya. Habang naglalakad, may tumutugtog pa para sa kanya. Sabi niya, siya si Linfeng. Zenobia ito? Ang kakaiba. Hindi pa nakakita na may dalang banda. Baliw ba? Mahal. Narito na ako. Gago. Hindi naman siguro.